ato karon nga kinabuhi nining kalibutan unsa may purpose nga man ka ikanang imong kapan pangutan-an nga mukaon mo yuta unya binakaron inyong grand alumni mukaon na pud mo sige ra mukaon unsa may purpose nga nung mukaon ka aron mabuhi. Kaysa may mukaon para gusto mamatay. Wah, yun siguro, no? O na nga, atong hinumduman, ang pagkaon equals kinabuhi. Food is equal to life. Usa, kita atong hinumduman sa atong kinabuhi nga ang usang katao adunay duha ka components. Una, ang atong physical nga lawas. Ikaduha, ang atong spiritual nga kinabuhi, ang atong soul. So both, ang lawas nga physical o ang atong soul nagkinahanglan og pagkaon para mabuhi. So unahon nato ning lawas. Ang lawas nato kinahanglan og pagkaon aron na kita mabuhi. Mao na nga dili gayon pwede nga sa usa ka adlaw hikalimtan nimo ang pagkaon. Kay bisag imong tuyoon nga di ka mukaon apan ang imong body will always long for food. Kay ang imong lawas na kinahanglan og pagkaon o ang epekto kung walay pagkaon ang atong lawas maluya unya madisorient ang atong mga body parts magluya kita, sakit ang atong alimpatakan, daghan kay tagpation kung dili kita makakaon. Wala kita'y pagkaon, lisod, kay ngano ang atong lawas mubati o kagutom, kunya pangitaon kayo nato kanang pagkaon. Kung makakaon kita, mawagtang ang atong kagutom, mapastog ang atong lawas. Muna, sa unang pagbasa, dito sa kang Propeta Elias, diba? Ingon dito nga, si Propeta Elias, muadto dito sa bungtod sa Ginoo, pila ka adlaw baktas, 40 days. Going to that mountain of the Lord, it took for Prophet Elijah to go there for 40 days, walking. Unya, ikapoy na siya, buti sa mo surrender. Nagampo sa Ginoo nga Lord, may unta mamatay na unta ko, Lord. But the Lord, instead of yung ipangayo na mamatay na unta siya, ipadadaan siya o giimnan siya sa angel, kaon diha Elias. Kay ang kay layo pa kayo imong baptason. So, mikaon si Propeta Elias o nabaskog siya. Nakapaton sa upuso. Kanto nakaabot kayo siya dito sa bukid sa Ginoo. Now, ang atong lawas without food, hallelujah. Kung maukini, ato kong hinumduman, nga pag-party bitaw, maraan ninyo party karon. Anak din na, mag-alumni, grand alumni homecoming. Kinahanglan adunay pagkaon. Nakabantay mo nga na grand alumni homecoming nga wa mo'y kaon. Murag wa pa siguro wa pa na masulay. Kanang nag-alumni doon pero way kaon-kaon. Kay di yun pwede nga mag-alumni nga way kaon. Kay nga naman, what will happen kung kita magkaon, lungan tagkaon, kung kita magkahiusan na pagpangaon? Meal time o kanang taking food together brings us into a deeper bonding with each other. Magdala ka nato og lig-on, halawong nga pakikhiusan sa atong mga kaigsuunan. Labi na sa inyo kay mga uban-ana, dugay-dugay, naging po magkita na sa pikas, mga jubilarians, mga 50 years na din sila siguro kay nagka-gold yellow. Kaning uban, mga usang mga ruby, kay nakapuwa, o uban pa nga mga years, so kani naka-itong usang mga year ng itong first year, second year, whatever. Basta nasa kita mo ato, basta gani mag-alumni gani, naagyo na siyang kaon kay ngano di ay ang meal nagdala ka nato into communion with one another. That we are not only united through food, but by that food, we are entering into sacred communion with one another. Kay diha sa pagpangaon, mag-istoryahay man.
nag-inambi tayo sa pagkaon o nag-inambi tayo usab sa atong kasinatian, labi na kidugay-dugay na siguro kamo wa magkitaay, physically wa magkakitaay, unya dugay-dugay na kumuha ko nakabalita kung sinahitabo sa atong classmates, sa atong batchmates, o sa atong mga kaubanan kaniadto. Unya, sa atong mga teachers kaniadto. Mo na nga, pag-alumni, apilon ang istra. Unya, pagkaroon, magsinumukay na sila, basta mga dagko na, magkinantsaway na sila kay kaniadtong high school pa mo, o man siguro kural ng kanang Paho National High School, maglayas na siguro mas kwarta yung kuan classroom, unya ang teacher ito makuha kung pangitag asa na pagkudapit. Kaya kinikulong high school na yung mamanay kanang the best part of our studies kay medyo kwanta. Kanang grabe ka pa na young age pa, ganahan dito masigig explore. Bada nga, magkasabot ng mga ligodagat, paanoon, ang maestra, nangita, nag-asa ng iyang mga estudyante. Unya, kanang, o siya ito mga notice kanya ito sa eskwelahan, mahinongduman yun na karon sino pa nagtigong. O nakisa ito inong sige sumug-sumug sa una, o pa man term sa una nga bullying, no? Marabag ko man nga term, naan na din ay bully ka mo, mga bully yun sa kayo sa inyong mga classmate kanya ito kay. Sa inyong batch, lagi mo ka na permanente sumubong. Namin permanente sumubong, yun na ka ng inyong kuwan, at kumidyahan mo ni subject of jokes sa kanya ito. Karon mahinumduman ang inyong kaagi. Una kami kini, you are brought together into communion diha sa inyong pagpangaon, sa inyong mga activities. So nindot kaayo nga atong tan-awon nga kini di ay gathering like this is kind of gathering that gives us life, gives us inspiration, gives us joy. When we hear the stories of others, remember, you hear a sacred story. Sacred story of your batch, sacred story of your classmates, sacred story of your schoolmates. O niya, kini nga mga sacred stories will give us learning. Kaya samtang kita maminaw sa ilang mga stories, we also learn. Makakonect, makarelate kita sa ilang mga stories. Kaya in a way, naamputaan na ng mga kasinatian. So pagkanindot nga, pinibit akong pagpanaon together, magdala ka na to o kabasto. Greater bonding. Now, kung iwan ini, atong tanaw usap, nga sa atong kinabuhi, naglawig kita, padulong na to sa gingharian sa langit. Iba kining atong pagkaanias kalibutan, it is a journey. Our stay here on earth is a journey, it's a pilgrimage, and this pilgrimage is known as educational pilgrimage. That every day of our life we learn something. We learn something that will help us deepen our faith. We learn something that will bring us into a direction nga dito tapadunga at tapadung sa Ginoo. But just like our human journey on earth, we cannot survive without food. Our heavenly journey, we cannot survive without food. Mauman si Jesus amahan din sa kalibutan aron kamahimong atong pagkaon. Namingon si Jesus, I am the bread from heaven. And the bread that I will give is my own flesh. And then pagkatapos, ang akong ihatag, ang akong dugo, my own blood, for your drink. So, ang siya, si Jesus, bread and drink for eternal salvation. Atong tanaw nga, there is only one source of life, and that is God. Only God can give us life. And God decided in this way. He sent us His only begotten Son into this world, and after ministry 3 years sa ato, yun pagkatapos, ang Son may offer sa iyang kaugalingong life to become our food. That is why before He died, actually in the cross, He instituted the Holy Eucharist in the Last Supper. And where He made the bread, the physical bread, He made that into His own body. And the wine, He transformed that into His own blood. And He asked us to take and eat, to take and drink. Because, yung si Jesus, ang makaon ka na ko, may kinabuhing walay katapusan. So mga kaibigan, kung di kita makaon, di kita kaabot sa atong destination. And Jesus so loves us, He made
our journey nga secure. He makes our journey ba nga, kanang sigurado ba kaabot ka dito, mauna nga kita kaanta og food for eternal life. Mao man usab kini ang tatong pamalandungan nga kanunay we long for this food for eternal life. Mao nga gigamit ni Jesus kaning bread. Tungod kay nasayod siya na ang bread sa iyang audience kanya to the bread is the staple food sa ato rice o kanpon kana rice or corn man atong staple food. Pag usa kay putos Ginoo ingon nga mangita ang imong lawas niya ang pagkaon rice or corn or whatever ang imo pong kalag mangadloy sa pagkaon, that is Jesus. Jesus is our food for eternal life, food for the journey. And how did Jesus make himself food? Instituted the Eucharist. Muna nga, sa ato, we long to receive Jesus as often as we can in the Holy Eucharist. Muna nga sa ato bitaw, kadumdum ta masinati na itong hausahay, but there is something missing in my life. Ay, hindi ko kasimba no? Ay, hindi ko kakuha, hindi ko kakalawag karon. Ma-feel na to na siya. Especially soul needs to buot kita sa kanang kaambuhan ba na Jesus is absolutely necessary for our life. Ang uban, huwag pa na makaabot na level. O na nga, it's easy for them to be absent in the celebration of the Holy Mass rather than attending the Mass. But when we come into the point of realization that Jesus as food is absolutely necessary for our journey, for us to live, then we long to receive the Jesus, the bread of life. And where to find Jesus, the bread of life? In the celebration of the Holy Mass. Dali na pangitaon ang atong Ginoo. In the celebration of the Holy Eucharist, He feeds all of us. O kay iya kitang gipakaon sa iyang lawas o gipainom sa iyang dugo, He made us into one big community. Ihimo kita niya nga usa ka katilingban nga interconnected with one another. Konektado sa matag usa. O busa, ang matag usa nga mokalawat sa bread of life nga mao si Jesus, kinahanglan nga maatong ma-realize nga we become configured sama kang Jesus. Na-configure kita sa dagway, sa kasing-kasing, sa kinabuhi ni Jesus. Busa kay kita nga mikalawat sa Ginoo, mahimo man tag ma-configure sa lawas sa atong Ginoo, ma-configure kita sa kinabuhi sa atong Ginoo. Mayon ka nato si San Pablo karon. Ngayon siya nga, saglit ka mo, mga minahal naman ng mga anak sa Diyos, kinahanglan nga maningkamot ka mo, nga maghisama ka niya. Kinahanglan na magkinabuhi ka mo diya sa gumbang. Ingon nga gihigugma kita ni Kristo o gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot kahalan sinunog nga makapahimuot sa Dios. Sumao di ay kini ang giingon nato nga the more we receive Jesus in the Holy Eucharist, the more we realize na dapat ma-configure kita ngadto sa pagkinabuhi sa kinabuhi ni Kristo ni ining kalibutan. Ingon si San Pablo, ikalimti ang bisan unsang kaligot-got, hinunua pagkaluy anay kamo o pagbaton o malumok nga kasing-kasing alang sa usag-usa o magpinasaylo ay kamo, ingon nga ipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. So pagkanindot no, nga kita ta mabuhi for eternal life kung what ay pagkaon. Because God, our Father, loves us so much, He gave us Jesus. And because Jesus loves us so much, He gave us His own body and His own blood for our food and drink for eternal life. Umabito mamingon si Lord, do this in memory of me. Buhata kini sa paghandong kanako. Mo na nga as often as we can, kung makadawat sa Santos ng Eucharistia, the best. Ano man, every day we give food to our soul. Like that, every day we also give food to our physical body to continue to live, to continue becoming stronger every day. We take food for our soul,
for the soul to be strong every day, we take food for eternal life, and that is Jesus. So mga kaigsunan, pagkanindot kay food is life. Our physical food is giving life to our bodies. Jesus as food, giving life for all of us, giving eternal life with Him and with the Father and the Holy Spirit. Pagkanindot no nga, itagatag siya sa Ginoo nga, we can receive Jesus. Anytime you can go to churches, you can participate in the Mass and receive Jesus. And when you receive Jesus, remember that Jesus in communion, enters into communion with you, and you enter also in communion with Jesus. And sa atong pagki-communion kang Jesus every day, hinay-hinay na nausap ang atong pagkatao, because we are configured every day after the image, likeness of God. Manindog kitang tanan, mag-atong karon nga ipadayag ang atong pagtuo.